Welcome again sa channel nito. Patuloy tayong mag-solve ng mga circuit problems. At ito yon, napakadali lang. Sabi doon, pure capacitance, meron siyang applied voltage, yan, na 200, sine 100t plus 60 degree. Tapos, i-determine natin yung current. Tapos, yung capacitive reactance sa element. Kung ang element natin ay letter A, 100 microfarad, letter B, 250 microfarad. Diba yung voltage ng capacitor is yan, integration ng current natin in T, i-divide by C. Dinivide natin yung capacitance. So, dito, pwede natin makuha yung current. So, pwede itong BC is equals to the integration of I dt. Okay. So, ito ay integration ng I dt natin is equals to BC. Binaliktad lang natin. I-differentiate natin to para makuha natin yung yung current. So, ito, kung nag-differentiate tayo dyan sa side na yan, mag-differentiate din tayo rito. So, ano yung differentiation ng natin? Ng integration ng current. Yung differentiation niya ay I. Tapos, i-differentiate natin yung sa kabila. So, yan ay dB over dt. C dB over dt. So, yan ang gagamitin natin kasi ang pinapahanap sa atin dyan ay yung current. So, sa letter A muna tayo. Letter A. Sa letter A, yung C natin dito ay 100 microfarad. Sige. So, para makuha natin yung current, yan, current. Substitute natin yan, 100 microfarad. Gawin natin farad siya times 10 to the negative 6. So, dB dt. So, i-differentiate natin yung voltage natin. Yan ay 200 sine 100t plus 60 degree. So, 100 times 10 to the negative 6. So, ilabas natin yung 200. Okay, so, ipakita lang natin. So, 200 times 100 times 10 to the negative 6. Okay, differentiation ng sine 100t ay cosine. Magiging cosine ito, 100t plus 60 degree. Tapos, differentiation ng 100t plus 60 degree equals 100. So, yung I natin is, so yung multiplication nito, ito at saka yan, ang result ay 2 cosine 100t plus 60 degree ampere. So, yan yung result niya. Or, kung gusto mo i-express yan sa sine, yan ay 2 sine 100t cosine to sine plus 90. So, plus 150 degree ampere. Ilagay natin ito sa box. Yan yung hinahanap natin. So, okay na yung current. Yung capacitive reactance naman, madali lang siya. Yan ay XC, 1 over omega C. So, 1 over omega C. Yung omega natin dito ay 100. 100 siya. So, tapos yung C natin ay 100 microfarad. I-change natin yung microfarad sa farad. Negative 6 na siya. So, yung ating XC para sa letter A ay 100 ohms. Yan, nakuha natin sa letter A. Punta tayo sa letter B. Parehas lang. Kaya lang yung natin letter B is 250 microfarad. Okay? So, bali, I natin, again, ay 250 times 10 to the negative 6. So, differentiation uli, respect to T, na ating voltage na 200 sine 100t plus 60 degree. Yan. So, yung I natin, again, is 250 times 10 to the negative 6. Yan. Times 200. Differentiation ng sine, again, yan ay cosine 100t plus 60 degree times 100. So, pag minultiply natin yung mga yan, ang bibigay sa atin yan ay 5 cosine 100t plus 60 degree. Or, pwede namang 5 sine 100t plus 60 degree ampere. Ito yung magiging natin, current. Pag kinuha naman natin yung yung X sub C, yan yung natin, capacitive reactance. Yan ay 1 over omega C. Okay, omega ay 100. Tapos yung C natin ay 250 times 10 to the negative 6. Yan. So yung X sub C natin ay 40 ohms. Ilagay na natin ito sa box.
Ganun lang, kadali. So, maraming salamat sa iyong panonood sa video ito. Nawa ng katulong ito sa iyong pag-aral sa circuit analysis. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at maglagay ka ng comment dyan sa comment section. Thank you so much and God bless.